Kaya nga etong, 18 ex-Marines mga kababayan, yung mga propaganda nila bistado na, eh. Oo, bistado na po. Bakit bistado? Oh, eto may papakita tayong video rito, ha. Oh, eto mga kababayan, ha. 'To mga kabirador, panoorin niyo 'to. Kung matatandaan niyo mga kababayan, ayan, Mami Susan Minggueto, shoutout po, ayan. Kung matatandaan niyo mga kababayan, meron silang, inilabas na video nung nagpa-interview pa sila, 'di ba? Oh, nagpa-interview sila, oh, anong sabi nila? Oh, meron silang hawak daw na di umano yung video. At eto daw yung video na yon na sinasabi nila. Hmm, Eto po, oh. Hmm. Sino nakakatanda diyan? Oh, ayan pa-like and share po, ayan. Oh, 'di ba nakita niyo? Etong video na 'to na pinakalat nila, ang original po nito mga kababayan, eto po yung mga pabalik na. Oo, dahil nga 'di ba pabalik na sa ibang bansa, pabalik na sa ibang bansa, pabalik na sa Pilipinas, oh, na ginamit ng mga DDS na naghahatidan daw ng maleta. Oh, eto yung kanilang naratibo, kailangan maipakalat nila yung salitang maleta. Oo, na wala naman maipakita. Oh. Naipakita bang maletang may laman na pera? Na idineliver kay Sandro Marcos? Na idineliver kay BBM? Na idineliver kay Erwin Tulfo? Na idineliver kay, Tito Soto? Na ang malala pa dun kay Tito Sen, patay na yung Mark na inaakusahan nila na pinag-abutan daw nila di umano ng pera. 'Di ba tanga? 'Di ba gago? Oo. Oo nga, 'di ba, Maki, 'di ba gaano katulongges itong mga ito. Pati yung naratibo na 'yan, basta lang mai-ano nila, ayan, Nishimiya, shoutout Nishimiya. 'Di ba? Hindi mo malaman basta ano, basta DDS. Oh, mga bobo daw, 'di ba? Oh, alam naman, oo, ala naman kwarta. 'Yun nga, eto nga ang video na pinapakalat na naman nila mga kababayan. Eto po ay yung, video po na kung saan yung mga, tawag dito, pauuwiin sa Pilipinas na mga ano po, na mga nasalanta nung panahon ng, tawag dito, nung panahon ng, giyera, nung sumiklab po ang giyera. Oh, sila po yung pinauwi, oh. Tapos sinasabi ang naratibo ng mga DDS ano po, ang naratibo nila is, yun daw yung male-maleta na idineliver. Hindi ba naman na isa't kalahating tanga, 'di ba? Oh, hmm. Kaya nga baksak sila sa cross-examination, 'di ba? Mismong, ano na, mismong, blue ribbon na nila Marcoleta nagbaksak sa kanila, sa totoo lang, 'di ba? Oh, nakita niyo ba yung mga ebidensya nila na ifinlex nila mga kababayan? Walang kuwenta. Oo, walang kuwenta, 'di ba? Kasi bakit po? Bakit walang kuwenta? Kasi nga 'no, etong si attorney nila, Baligod na 'to, eto si attorney Baligod,
Bobo din. Mga bobo! 'Di ba? Oo, mga bobo talaga, eh. Hindi nag-iisip ng tama, na kung saan dapat talaga ma ma-cross examination itong mga ito ng tama. Oh, bakit ayaw nila lumapag, 'di ba, sa tamang komisyon? Oh, bakit doon lang sila? Oh, saan? Sa comfort zone nila. Oh, 'yun ang pangit, eh, mga kababayan. Kung wala ka talagang tinatago, alam mong hindi mag-iiba ang ano mo, statement mo, 'di ba? Oh, magsabi ka ng totoo dun din sa ibang committee, 'di ba? Oh. Oh, kagaya nito ng sinabi ni Senator Sonny Trillanes, pakinggan po natin, Oh, oh. Trillanes, ang walang kredibilidad para kay dating Oh. Senador Antonio Trillanes, ang tinaguriang 18 Maleta Boys. Oh. Dapat din daw tanggapin Bakit? ni Senador Alan Peter Cayetano na hindi na siya ang SP. Titiklop sa cross-examination ng 18 Maleta Boys ayon kay Nako. dating Senador Oh. Antonio Trillanes. Kaya gusto nila yung mga controlled environments like press cons or yung hearing ng mga kakampi nilang mga senador. Sa Oh. on point ng bilyon. Oh, 'di ba? Oh, sabi ko sa inyo, eh. Parehas kami ng utak ni Senator Sonny Trillanes, eh. Oo. News Channel, tinawag ni Trillanes na kwentuhan lang ang flood control hearing ng Tama. Cayetano Block noong nakaraang linggo. At matapos lumitaw ang kanyang pangalan sa pagdinig, muling magsasampa ng kaso si Trillanes. Nako. Oh, I 'di was ba? advised by my lawyer na yung mismo nagsalita na lang, nag-mention ng pangalan ko, yun yung makakasuhan. At kasama na si Marcoleta at si Cayetano for facilitating those libelous remarks. Nako. Naniniwala rin si Trillanes na bibigay din si Senador Alan Peter Cayetano sa Senate gridlock. Sa ngayon daw, nasa in denial stage pa si Cayetano. Tapos umanong mapatalsik sa liderato. Wala nang nakikinig sa kanya. Salamat po sa mga like niya dyan, no? Mga officers ng Senado. Mm. Pagka nag-insist siya, no? Pati yan si Marcoleta, magsubukan nila mag-insist ng mag-conduct ng committee hearing. Pwede na silang i-out of order, pwede na silang i-contempt at ipa-detain. Hindi rin daw nababahala si Trillanes sa posibleng epekto ng gridlock sa impeachment trial ni VP Sara. Kung susubukan nilang mag-Facebook live siya o hindi siya umattend, mag-press con sila sa ibang lugar, di tuloy lang po yung impeachment trial without them. Ngayon, kung may konting kahihiyan pa sa sarili niya, dapat, tanggapin niya na yung katotohanan na natanggal na siya. Otherwise, talagang aarestuhin siya ng Sergeant at Arms. Kaya pansin nyo, mga kababayan, hindi na rin pinipilit ni Alan Peter Cayetano. Hindi na rin siya sumampa, di ba? Kasi masosoplak siya. Ipapa-detain po siya, pag nagpumilit pa siya. Ayan Release, ayan, release, ang hirap. Basta release, shout out sa'yo. Shoutout sa ating mga bagong subscriber. Maraming salamat po. Diba? Ang hirap kasi dito kala Alan Peter Cayetano sa 18 ex-Marines na to dahil wala na nga silang kredibilidad, no? Dapat naman talaga kasuhan. Kasi nga delaying tactics na yung ginagawa nila. 'Di ba? Delaying tactics na po. Saan? Yung ginagawa nila para ma-delay po yung impeachment. Wait lang Diba? Dapat kasi inuna yung impeachment. Alam nyo kung bakit inuna nila yung alam natin eh. Kaya nila inuna yung Blue Ribbon Committee. Kaya nila nilagyan agad
ng session ang Blue Ribbon Committee, inuna nila, may plano kasi talaga silang i-delay yung impeachment. Plano nilang guluhin para ma-delay. Mga bobo! Mga bobo! Maliwanag ikaw, bobo! Putang ina mo ka! Di ba? Maliwanag po, mga bobo. Mga bobo, hindi nila alam, magaling tayo. Magaling tayo mag-analyze ng mga ganitong klase ng kategorya. Para tayong pinagbibigyan ng para tayo nag-e-exam dito eh. May multiple choice. Nasa sa atin na kung ano ang uunahin natin na pakinggan. Kung yung fake news ba, itong mga chismoso ba, o itong pag-delay tactics nila, or yung gustong mangyari na pag-convict kay Sara. Diba? Marami tayong pamimilian. Pero ako, ang favorite ko doon, mga kababayan, letter D. Yung pag-convict kay Sara. Kasi kahit na anong gawin ni Sara Duterte dito, alam nyo ba pagka hindi nila kinonvikto, lalabas talaga silang bias. Biruin nyo na ilatag yung ebidensya. Tapos nung pag-akyat sa kanila ni review, hindi na. Diba? Kaya nag-convene yan, yung si Alan Peter Cayetano sa impeachment. May plano nga kasi. Kaya tignan nyo nga, diba, tumakbo ng Malacanang kinausap sino? Si FL. Nangamusta daw. Ngayon, kayo ba naniniwala kayo nangamusta lang? Ako hindi ako naniniwala nangamusta lang yan. Siyempre, may hinihinging pabor yan. Hello sir host. Ayan, shoutout po Oy, pa-like po libre lang ang like natin, okay? Kaya itong sinasabi ni Senator Trillanes, tama naman to. Tama. Kasi nagkakaroon na ng delaying tactics eh. Pinapahaba na lang talaga nila yung drama eh. Para alam nyo, eto nakakatawa rito, mga kababayan. Para po tayong nanonood ng teleserye, no? Oo. Para tayong nanonood ng teleserye na walang katapusan. Diba? Kasi bakit? Kasi nga, itong mga ito, parang nabigyan ng parang na hawahan ni Robin Padilla. Ng pagiging artista. Kasi bakit po? Kasi paulit-ulit na lamang ang senaryo. Senaryo ng mga kababalaghan na ginagawa nila. Anak na pusang gala talaga. Hindi ko maintindihan sa mga ito kung saan papatungo itong Senado na to. Binaboy na nila, winasak na nila yung kredibilidad, tapos ganito pa. Ganito pa ang pinapakita nila. Kayo ba matutuwa? Sino ba matutuwa dyan? Ako hindi ako natutuwa sa ganun. Kasi kailangan po nila magtrabaho. Unfair yun sa mga nagtatrabaho dyan sa Senado. Ito mga Duterte Black na ito, parang si Sara to eh. Mas gugustuhin nilang magbakasyon kaysa magtrabaho. Hindi, real talk, 'di ba? Mas gugustuhin nila. Kaya nga nailipat na kay Senator Win itong pagiging SP acting SP po so far. At gusto nga mangyari ni Alan Peter Cayetano sharing. 'Di ba gago? Mga bobo!
Kasi nga bobo nga sila. Tama si Attorney Larry Gadon. Oo, 'di ba? Oh, tapos sa kine-question pa ni ni Alan Peter Cayetano, pinipilit pa na na kailangan meron daw siyang pirma. Sa payroll po ng mga empleyado sa Senate. Oh, 'di ba gago? Oh, pakinggan natin 'to. Ito na, tanungin na natin yung Tweety Bird niya kung ano nga mangyayari dito sa Senate Flix dahil talagang lahat Senate Flix, di ba? Talaga lahat nakabantay diyan. Yung mismong medyo na may kumonti lang yung nanonood dahil nga nakabantay dito sa nangyayari sa Mindanao, yung lindol sa Mindanao. Pero tuloy-tuloy itong Senate Flix parang talagang hindi rin papaawat yung magkabilang panig. Kausapin natin si Attorney Jess Falsis, isa pong political scientist at public interest lawyer. Magandang hapon po, Attorney Jess. Good afternoon, Sir Ayan si Sandro Attorney Jess Falsis. Pakinggan natin Anong latest? Saan ba pakinggan natin to pero like and share muna tayo mga kababayan. Salamat po. Kanina, di ba, a few hours ago, Senator Win Gatchalian said that he has a full operational control of the Senate. What does that mean? Kasi bago ko pumunta dito, nagsabi ni... Wait lang. Yung anak ko. Nagulat ako. Isang Tweety Bird na lumilipad sa Senado na si Senator Win Gatchalian na talaga ang winirecognize ng Land Bank. Okay, bakit importante yun? Kasi yung bank account sa Senado, in terms of sweldo, hindi lang sweldo, importante din yung MOOE ng mga senador. Hindi na yan dadaan kay Senator Alan Peter Cayetano. Hindi na natin siya matawag na Senate President. We have to call him na. I have to call him na Senator Alan Peter Cayetano. Hindi na siya yung pumipirma niyan at hindi siya yung kinilala ng Land Bank. Apparently, kasi kakapirma lang kanina, just a few hours ago, ni Senator Win Gatchalian, acting Senate President, ng lahat ng mga documents relating to financial aspects of the Senate. What does that mean? That means talagang de facto and de jure, in fact and in theory, it is Win Gatchalian who was in control of the Senate. Pero, yun pala ngayong hapon lang, pinasuhan ng Korte Suprema yung petisyon ng guro na si John Barry Tayam na kumikilala na may quorum yung 12 senador. Ano pong epekto nito ngayon dyan sa Senado? Actually, that reinforces the block of Senator Win Gatchalian. Baka madaming misunderstand nung dismissal ng Supreme Court. Hindi sinasabi ng Supreme Court na mali yung quorum na 12. Hindi nila sinasabi na invalid ang election ni Senator Win as pro tempore and yung kanyang pag-act as acting Senate President. Walang ganun sinabi ng Supreme Court. Ang petition kasi ni Barry Tayam, while it is quote-unquote favorable to the block of Senator Win Gatchalian, ang kanyang prayer or yung kanyang goal ay for the Supreme Court to declare the quorum of 12 as valid and the election of Win Gatchalian as pro tempore valid. Yun yung kanyang prayer. So, does it mean nung dinismiss ba ng Supreme Court, mali na yon? The opposite is true? No. Ang ginawa lang ng Supreme Court, dinismiss yung petition ni Barry Tayam because ang sabi ng Court, di ikaw, Mr. Barry Tayam, ang tamang tao para mag-file ng petition. Yun naman pala. Wala kami sinasabing 12 or 13, Avellino versus Cuenco, wala. Walang sinabi ng Supreme Court. Ang sabi lang, wala kang standing or legal injury, wala kang sarili mong stake or interest doon sa kinakaso mo, kaya hindi namin yan pwedeng so sino dapat? Isa sa mga senador, ganon? Well, if we follow Avellino versus Cuenco, it has to be Senator Alan Peter Cayetano because he's the one claiming to still be the Senate President. But as I mentioned kanina, sabi nyo nga, mukha nung una, paprobable kay Alan Peter tong pag-dismiss ng petition kay Barry Tayam. In my opinion, actually, it favors the block of Senator Win Gatchalian. Why? Because it seems like that the Supreme Court is not interested na makimedel sa issue ng Senado because
kahit naman walang standing si Barry Tayam, ang Supreme Court kasi, kapag may nakita siyang transcendental importance or ibang exception, it can intervene. Hindi siya nag-intervene. It means the Supreme Court does not think that the issue is something that it should intervene in urgently. Walang urgency. Kasi nga, why? De facto, nakikinig ang Senado kay Senator Win Gatchalian. Sabi niya, work from home. Nag-work from home ang mga tao. Nag-issue din ng memo si Alan Peter Cayetano. Sabi niya, hindi work from home. Yun yung sinasabi natin kanina, mga kababayan. Na kahit anong pilit ni Alan Peter Cayetano po, dito sa posisyon na ito, sa pagiging SP, wala na po, invalido na po. Dahil kinikilala na nga po as acting, Senate President, itong si Senator Win. Tuloy natin. 8 to 5 p.m. ang working hours. May inisyu ng ganong notice si Senator Alan Peter Cayetano. But, hindi pumasok ang mga employees, work from home. Sila, that's one. Second, maliban doon sa sinasabi kong land bank kanina, di ba? We have to notice. Nag-issue ng notice si Senator Win Gatchalian ng notice of pre-trial order. I don't know kung na-spot niyo yun. So sabi niya sa impeachment prosecutors, sabi niya sa House, sabi niya kay VP Sara, nag-issue siya ng notice, let's meet on June 18 para magkaroon ng pre-trial sa impeachment. Walang in-issue si Senator Alan Peter Cayetano na similar order. Only Win Gatchalian issued a notice of pre-trial. So what does that mean? Siya talaga yung acting Senate President. Correct. Kasi siya nag-issue na as a presiding officer of the impeachment trial. So overall, itong dismissal ng petition ni Barry Tayam, diba? actually, kasi nga, mga kababayan, yung ginagawa po ni Senator Marcoleta, ni Senator Alan Peter Cayetano, delaying tactics. Kaya nga inuna nila yung hearing na yan. Na supposed to be dapat impeachment complaint muna dahil yon ang unang ipinasa. Ba't madaling-madali sila sa sa Blue Ribbon Committee nung naupo agad siya bilang SP. 'Di ba? Bakit kating-kati agad sila sa Blue Ribbon Committee? Kasi gusto nga ang naratibo nila, gusto nila ipahayag sa publiko yung narrative ng maleta. Yun. Tuloy natin. Internal political issue, yung election ng Senate President, Senate Pro Tempore, ng leadership ng Senate, and the Supreme Court is more or less saying, hands off kami dito. Sa Avelino versus Cuenco noong 1949, ganun din naman yung unang ng Supreme Court, di ba? Hindi rin muna sila nakialam. Ang unang desisyon nila, wala silang jurisdiction. Hindi kami pwede makialam kasi may tinatawag pang political question. Hindi nakikialam ang Supreme Court kasi legal question lang ang pinapakailaman niya. Kung pampolitika yan, hindi kami makikialam. Paano naging politika? Kasi numbers game election ng mga senador. So sabi ng Supreme Court, ba't kami makikialam dyan? Kayo lang naman ang pwede bumoto sa isa't isa. Kami Supreme Court, hindi naman namin pwede iboto ang Senate President So kayo mag-ayos niyan. Yun yung first decision. So kailan pumasok yung SC doon? But, yun nga, ang kamalian ng ibang lawyers, hindi nila nabasa yung second decision. May second decision kasi nag-MR, nag-motion for reconsideration si Avelino. Natalo si Avelino sa first round, hindi siya pinanigan ng Supreme Court kasi nga wala daw jurisdiction. So sa second round, sabi ng Supreme Court, yes, we have jurisdiction and the quorum of 12 is valid out of 23 based on the reason na pag may nasa abroad or pag may nasa wala sa coercive jurisdiction ng Senate, hindi siya pwede sa counting of the quorum. So panalo doon si Senator, acting Senate President Win Gatchalian, legally from the Supreme Court, from the recognition by the House, from the recognition by Malacanang. I have to mention nung Avelino din, hindi kasi tatandaan din ng iba nating mga abogado kasi hindi nila tinitingnan yung history. President Quirino, back then, also recognized the election of Cuenco. And that was noted by the Supreme Court na ang recognize ng presidente ay yung paksyon ni Cuenco na valid. Why is that important? Because the Supreme Court will see, the political branches recognize each other, there's nothing to resolve.
Bakit kami makikisali? Maayos naman yung galaw ng political branches. Pag nagsona ba si PBBM sa July 27, sino masusunod? Ang masusunod si Senator Win Gatchalian. Why? Because the House recognizes him, the President recognizes him. Papaupuin ba sa likod ni PBBM si Senator Alan Peter Cayetano habang nagsosona siya? Of course not. Why? Sa batasan nangyayari yun eh. And then ano pang proof natin? Sinong na-invite sa coordination meeting for the SONA? Not the Secretary General of Alan Peter Cayetano, but the Secretary General of the Gatchalian Bloc. Si if I'm correct, no, si Bantog yata. Si Bantog. Yung isa kasi si tama. Attorney Jose Montales. Ito si Bantog is the Secretary General of the Gatchalian Bloc. Assuming may dalawang block but so far based on the recognition by the political branches who are co-equal co-equal to. So sino masusunod? Senator Alan Peter Cayetano, who insists he's still the Senate President, or all the rest of the government, from the CSC to the Office of the President to Malacanang to the House of Representatives and the Land Bank, in terms of the most important aspect. Kasi Senate President ka nga, wala ka namang pinipirmahan. So, ka pa naging Senate President? So, Attorney, kung wala nang kapangyarihan pa si Senator Cayetano, hanggang saan aabot yung kanyang pangungunyapit sa power? Well, we all know, kapit po talaga siya and hindi siya nagle-let go ng power basta-basta until talagang it's crystal clear, 200% clear, hindi lang pwedeng 100%. Ba't natin nasasabi to? Nung House Speaker siya, hindi siya nagle-let go. Kahit naklaro na may numbers na si Lord Alan Velasco, sinasabi niya, I'm still the House Speaker, illegal yung session ni Lord Alan Velasco. Until last minute, saka na lang siya nagsabi, okay, I resign or wala na akong paki dyan. I leave it up to the Lord. So makakagulo kaya ito sa impeachment trial, sa darating na Yung SONA? tulo-tulo nito, baka Oo. mamaya madiskaril yung impeachment at baka magkagulo rin dun sa impeachment ay sa State of the Nation address, lalo na yung July 27, yun din yung araw ng unang resumption ng session. Sigurado ako walang gulo sa SONA eh. Kasi as I've told you, the House recognizes Senator Win Gatchalian. So hindi makakaupo talaga si Senator Alan Peter Cayetano sa likod ni PBBM. They will be the ones in control, not the Senate, because it's in the premises of batasan So of the House. possible i-ban sa batasan ng ang minority na ngayon. Black. Hindi. They will only be allowed doon sa upuan nila. They will not be allowed, like si Senator Alan Peter Cayetano, to sit beside or behind the President. So hindi ako nag-aalala July 27. Before July 27, July 6, first date of the impeachment trial. Yun ang tinitingnan ng mga tao. Pero ako, ibang tinitingnan ko eh. Ang tinitingnan ko, June 18. June 18 kasi nga, Sa pre-trial. ang unang araw ng pre-trial, sino mag-a-attend. Of course, I expect acting SP, Win Gatchalian, kasi nga nag-issue siya ng notice of pre-trial. A-attend ang House prosecutors dyan. I assume a-attend ang mga lawyers ni VP Sara. VP Sara doesn't have to attend it yet. If Senator Cayetano attends on June 18, yun yung unang pwedeng magkaroon ng gulo, kung guguluhin niya talaga. But again, as I've said, he has not, correct me if I'm wrong, wala pa ako nabalitaan na nag-issue si Alan Peter Cayetano ng notice of pre-order. Unlike yung sa working hours. Di ba may dalawang memo, nagkakagulo yung mga Senate employees, sinong susundin. But so far, ang sinunod nila ay si Senator Win Gatchalian. Work from home sila. Pero dito sa notice of pre-trial, walang competing memos or notices. So isa lang ang dapat sundin. And that is Senator Win Gatchalian. So, ganun pala yun. Pero ang masakit niyan, attorney, hindi lang yan yung gulo eh. Hindi lang yan yung gulo dahil parang itong 18 bagmen, parang may intel reports din na nakuha ang NBI at ipinaalam na rin sa liderato ni Senator Win Gatchalian na posibleng manggulo nga. Ano bang sinasabi At connected. Meron ding sa distab. destabilization plot. Ano nasabi ng Tweety Birds? Ano mangyayari daw sa June 18? Well, eto hindi naman to Tweety Bird kasi nakausap ko diretsahan tsaka public na sinasabi to. Si Colonel Kerubin, no? Na kausap ko siya sa isang panayam, one-on-one, or kasama ko sa panayam. Ang sabi niya, na may nakikita siyang pattern. Etong mga 18 Marines, quote-unquote,
of course, ano na sila, 18 na, ano na ba ang tawag sa 18 na ito? Hindi na dapat mawins eh. 18 Maleta Boys, 18 bodyguards ni Zaldico, or 18 ex-soldiers. Klaro, sinabi ng AFP yan. Ang sabi ni Colonel Kerubin, napapansin niya na parang nagpapagamit or nagagamit lang itong 18 bodyguards or ex-soldiers. Plus, may pattern daw yung paglabas nila. Yung paglabas nila, karaniwan, mula nung kay Orly Gutesa before November 2025, na may malaki ang rally, and intel reports din ng destabilization, 2 February, nung lumabas yung 18 Marines, at may reports din ulit ng destabilization. Ngayon ulit, nung kakalabas lang ng 18 Marines, mayroong destabilization reports ulit. So sinasabi ni Colonel Kerubin, mukhang may pattern na pag lumabas sila, magkakaroon ng unrest or destabilization na inaasahan. Pero sinasabi ni Colonel Kerubin, the AFP is really more professionalized now. They are not as keen on intervening in political matters. And then you have civil society, wala yung church, wala yung academe, wala yung mga NGOs and militants. If you don't have that critical mass, kahit sa Senado mo pa yan gawin, there is no destabilization that can succeed. They can try to foment destabilization, but they cannot succeed, especially since the government is taking it seriously. Diba? Sabi sa inyo mga kababayan sabi sa inyo mga kababayan, lahat yan part ng destabilization. Diba tinatalakay natin kanina? Kasi nga mga kababayan, obvious na obvious yung paglabas nitong 18 ex-Marines na to, itong 18 kargador. Kargador ng maleta ni Zaldico. Na ano po, napilit nilang inuugnay at ang iba't ibang tao na nakalaban sa politika or kumakalaban kay Mike Defensor sa Marcoleta at dito kay Alan Peter Cayetano. Kaya nga, 'di ba, no wonder itong si Loren Legarda inalis bigla. 'Di ba? Kaya nga sabi nga ni Senator Erwin, kawawa naman si Villar. Nabanggit din si Mark Villar nung una. Nasa minority block na, 'di ba? Ngayon malalaman natin 'yan dito sa mga bobo na ano po, kung sila ay gagalaw muli sa panibagong yugto dito po sa preliminary hearing na ito na gagawin po sa impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Let's go, let's do this, 'di ba? Oo. Gawin na natin 'to, tama? Kasi bakit? Ang tagal na 'di ba? Sobrang tagal na. Nangangalay na yung mga panga namin. 'Di ba? Para naman makapagbigay tayo ng opinion mga kababayan, sambayan ng Pilipino, 'di ba? Mga kabirador natin diyan na kung saan makakapagbigay tayo ng opinion na nakabase po sa mga nailatag na ebidensya. 'Di ba? So ayun mga kababayan, nakaisang oras na rin tayo at ganap ng 8:00 mahigit na. Mag-alas 9 na lang. 8:46 in the evening. Ayan, maraming salamat po sa pagsama. Ayan, don't forget to like and share our live streaming ngayong gabing ito. Maraming salamat po. Okay? Thank you so much. At mabuhay po kayong lahat. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Mabuhay ang ating mahal na Pangulo, mabuhay ang mga totoong senador na nagsisilbi para sa bansa at handang mag-donate ng kanilang 1-month salary para sa nasalanta ng lindol dyan sa Jensan. Hindi yun sabaw lang at Skyflakes yung kayang ibigay. Diba? Once again, ito po ang inyong lingkod. Magsama-sama po tayo for another live streaming. Birador Pico at your service. Maraming salamat mga kabirador, kabenggador. Maraming salamat po.